Na-like ng kifi ko. Anak, anong ibig sabihin ng kifi? Galing naman nito. Anak, ano ginagawa mo? Nay, nagla-like po ako ng mga post sa TikTok. Nagla-like? Bakit mo binababa? Ito na po kasi uso ngayon, Nay, yung magla-like ka gamit yung kifi mo. Ano ba, may mga bata ngayon na malalaman nyo sa TikTok? TikTok pa! Ayan, mga nakukuha nyo. Ang KJ mo naman, Nay. Try mo kaya. Ay, naku, Scarlett, huwag mo kini-influensya sa mga ganyan mo, ha? Oo nga, ang sarap sa feeling. O, diba? Like! Na-like ng kifi ko. Let's begin the Christmas Anak, party! enjoyin mo naman yung Christmas party nyo. Naimamya ka na. Wow, babe, Powerhouse of Brazil. Hirap naman nito. O ano, BR na lang? Boring mo naman. Wow, nahiya naman ako sa'yo, Sheila. Kaya pala palagi kang lumalapit sa akin kapag gusto mo ng sagot. A student sa Todano, exchange gift na tayo. Exchange gift na? Ano kaya to? Ano ba? Huwag ka kayo maingay. Nag-review ako dito, oh. Sheila, ang laki ng regalo. Thank you. Oh my God, thank you po. Oh, class, listen. Dahil Pasko, may special gift ako para sa pinaka-fresh kong anak dito. Ganyan-ganyan ka pa, sa kanya mo mapupunta. Ito ay si Krista. Congrats na. Yeah, Garnier Vitamin C Serum. Hindi ako yung napili. Ano kaya meron doon sa Garnier na yun? Ba't kaya nakakagulo sila? Psst, anak. Balita ko, nakaka-fresh daw talaga yun. And it can fade dark spots in just 3 days. Talaga ba? Kaya ba ako i-perfect yan sa quiz, Nay? Di ba? With honors ka nga, pero mukha ka namang zombie. Whatever. Pero what if nga, baka this is my time to glow up. Sayang, hindi ko inanalo, anak. Okay lang yan, Nay. Balita ko, this 12-12, buy one take one ng Garnier Vitamin C Serum. Kaya pares pa rin tayong fresh kapag umakyat tayo sa stage. Tama! Yung iba kasi dyan, fresh nga, pero yung grades, nabulok na. True! Let's welcome the class valedictorian. Wow, fresh niya naman. Proud ako sa'yo, anak. And now, for her speech. Nasaan yung mga nambuli sa akin? Ay, bagsak pala! Kuya, try mo po yung sikat na mango na ice cream. Mango na ice cream? Mango is my favorite flavor, so let's try it. Wow, parang ang sarap niya. Tara, bili tayo. So, papunta na ako sa convenience store para hanapin yung famous na mango na yan. Sabi nila meron daw dito sa Vietnam. Kaya pumunta ako dito sa Circle K. Guys, meron dito oh. Hello, kompleto. Guys, excited na ako matry ito. Bilhin na natin. Grabe, napakamahal naman ng mga yan. Ayun guys, binili ko yung mango, yung lemon, tsaka yung peach. Eto na sila. Tikman na natin. Unahin na natin tong si mango kasi ito yung pinakasikat. Sirain ko na. Wow! Mukha talaga siyang mangga in real life, guys. Tapos dito siya hahawakan. Okay, unang kagat. Ang sarap na. Lasa talaga siyang mangga, promise, na may konting gatas. Medyo maasim din siya na onte. 10 out of 10 to sa akin, guys. Okay, next naman itong peach. Mukha siyang puwet ng bata, oh. Okay, kagatin na natin. Ang nostalgic ng lasa niya. Nangingilo ako, guys, sobrang lamig. Pero ang sarap niya, hindi siya sobrang asim, di rin siya sobrang tamis. Like, sobrang sakto lang talaga. For me, 9.5 out of 10 to. Okay, last, etong lemon. Wow, mukha talaga siyang lemon, no? Okay, unang kagat. Ba't parang wala siyang lasa? Tapos, hindi rin siya lasang lemon. Parang ice cream na wala lasang wala. Wala akong nadalasahan. Alam ba kami sakit na ako. 2 out of 10 lang to sa akin kasi hindi niya ako na-satisfy. For me, masarap naman sila, kaya itry nyo guys. At kung may gusto pa kayo ipatry sa akin, itatry natin yan. So, comment lang kayo guys. Bye! Di na ako natutuwa sa inyo, ha? Number 3, ano ang pinupuntahan sa Bohol? Ma'am, Yes ka. nasa 200 pesos to eh. Resort, ma'am? Anong resort, ha? Chocolate Hills yan! Umayos na kayo, ha? Ano ang pambansang pagkain? Ano yung pambansang pagka... Ah, ma'am, favorite ko yan. Sige, Samantha. Napaka-basic naman neto. Tanghulo, ma'am. Pinaglolo ko na ba ako dito, ha? Puro kasi kayo TikTok. Adik na kayo. Ang sarap kaya nun, ma'am. Try nyo kaya. Ang pambansang pagkain natin ay adobo, hindi tanghulo. Gawin kitang tanghuli dyan, eh. Okay, kakalma na ako, ha? Ang makakasagot neto, perfect na sa exam. Ano ang pambansang laro natin? Pag nasagot ko to, mas mataas na yung score ko kay Samantha. Ma'am. Scarlett, umayos ka na, ha? Sige. Ang pambansang laro natin ay 8-ball pool. Anong 8-ball pool?
Arnis yon! Perfect ka na sa akin! Perfect zero! Mali ka, ma'am. Halos lahat ng kakilala ko dito naggaganon. Yun yung pambansang laro natin. Oo, desisyon ako. Ayoko na. Magre-resign na ako. Nilapitan ko hanggang sa may diwata na pagdinat ko. Nalasing kagabi, ang galing katabi, kanabi. Hoy, kayo dalawa! Ano ginagawa nyo, ha? Ba't may pakis? Ma'am, ito po kasi usong step ngayon yung may pakis sa chicks. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Puro na naman kayo TikTok! Mga nalalaman nyo! Ang bata-bata nyo pa, may pakis-kis na kayo nalalaman dyan? Mag-aaral nga kayo na maayos. Ang bitter ni ma'am porket walang kadate ng Valentine's. May sinasabi ka ba, Scarlett? Wala po, ma'am. Isa ka na din katulad ko, anak. Anong ginawa mo sa akin, Nay? Kakaiba yung nararamdaman ko. Gusto mo malaman ang totoo, di ba? Isa akong diwata mula sa mundo ng Encantasia. Ha? At isa sa kapangyarihan ko ay ang manipulahin ang picture na nasa cellphone mo. Bakit yung mo sinabi sa akin, Nay? Dahil ngayon ang tamang panahon, anak. At nasa katawan mo na ang kapangyarihan na para sa'yo. Pero paano ko malalaman kung ano yung kapangyarihan ko? Ikaw ang tutuklas niyan, anak. Ano kaya magiging kapangyarihan ko? Baka nagiging invisible ako. Hindi ako nawala. Baka kaya ko magpalutang ng gamit. Hindi lumutang. Ang hirap naman neto. Baka kaya ko tumagos sa pintuan. Aray. Natatay ako. Ano yun? Ito ba yung kapangyarihan ko? Tumain ng ginto? Nay, alam ko na yung kapangyarihan ko. Tumatay ako ng ginto. Anak, uminom ka na maraming pampatae para yumaman na tayo. Talino mo talaga, Nay. Huwag niyo ko ikulong. Hindi ako scammer. Itigil niyo na yan. Hindi si nanay ang scammer. Pero nasa bahay na to, ang totoong scammer. Hoy bata, huwag kang mangialam. Wala ka namang ebidensya. Pero Nay, alam ko hindi ko yung scammer. Tara na, sumama ka na sa akin. Mga anak, aayusin ko to, ha? Babalik din ako, okay? Kung sino man sa inyo yung totoong scammer, umamin na kayo. Nakulong si nanay, di ba? Ate, walang may gustong makulong si nanay. Tsaka bakit kami lang tatlo sinisisi mo? Eh baka ikaw talaga yung totoong scammer. Imbes na magsisihan tayo, magtulungan na lang tayo para kay nanay. Malalaman ko rin ng totoo. Delivery po. Gabi na. May nagde-deliver pa? Kuya, kaninong parcel yan? Kay Susan po ulit. Ha? Paano nangyari yun? Eh, nasa kulungan na si nanay. Aba ma'am, hindi ko po alam. Taga-deliver lang po ako eh. Sige na po. Oh, nasa gitna yung kalaban ha? Hoy, ayusin mo na itong mga damit mo. Ilagay mo muna dyan sa kama. Oh, ayun na! Paano naman ito laman ng parcel na to? Nakakainis, talo na naman. Ano ba ito? Ba't nandito to? Ito ba yung galing sa scam? Sabi ko na nga ba, ikaw yung scammer! Ate, hindi ako yung scammer. May parcel na dumating at nakapangalan kay nanay. Di ba pang computer to? Eh, ikaw lang naman mahilig mag-computer dito eh. Ano na namang scam ang ginawa mo? Pasalamat ka, minor de edad ka pa. Bawal ka pa makulong. Pasensya na sa ginawa ng anak ko. Pagsasabihan ko to. Basta wag na uulitin ha. Ako na magbibigay sa mga may-ari neto. Sige na. Ang galing mo talaga. O ito, sino to cellphone? Akin tong pera. Mas kailangan ko to. Galingan mo pang mang scam para mas marami tayong makuha. Bahala sa'yo. Makakaasa ka. Gagalingan ko pa. Trigger warning, kung takot kayo sa tahi,
huwag niyong papanoorin to. So may nag-comment, bago ko sagutin yan, gusto ko lang sabihin na Happy New Year everyone! Tapos na yung 2024. So, answering the question, ano po yung nasa labi niyo? Tinahi po yung labi ko. Ang ginawa pong surgery sa akin is lip reduction surgery. So, pang 5 araw na to guys. And as you can see, hindi ko na ilalapit kasi baka matakot talaga kayo. Bakit ako nagpa-lip reduction surgery? First of all, siguro lahat naman tayo may insecurity. And kung di niyo napapansin, malaki talaga naturally yung labi ko. Mas malaki yung sa taas compared sa baba. So, hindi siya proportion. Actually, dapat hindi ko na siya itutuloy. Pero may isang bagay kung bakit ko siya tinuloy. And yung number 2 reason ko is palagi ko siyang nakakagat whenever na kumakain ako. So, dahil nga malaki yung labi ko, marami laman sa loob. So, kapag ngumunguya ako, nakakain ko siya. Ang tendency, hindi nawawala yung singaw ko. And lumalaki yung singaw ko kasi palagi ko siyang nakakagat. Imagine, hindi lang isa, hindi lang dalawa ko siya beses nakakagat, kundi siguro mga 5. Ganun kalala. So, dugong-dugo talaga. Kaya tinuloy ko na rin siya para finally mabawasan na yung laman niya sa loob at sana hindi ko na siya makagat in the future. Pero syempre, para mas maging confident na rin ako sa mga pictures. Kung nagtataka kayo kung bakit after Pasko or December 26 ako nagpa-surgery, is yun yung earliest na appointment na pwede yung doctor ko. And yun na yung ginrab ko since kailangan kong gumaling before ako bumalik sa school. Kasi di naman ako pwedeng bumalik sa school na nang ganito yung sitwasyon ng bibig ko. Paano ako magre-report, diba? Ito na ata yung sinasabi nilang New Year, New Me. So yun lang naman guys. Again, happy New Year. Wishing you all the best in 2025. Babalik na ako sa content ko. Promise, pag gumaling na talaga to. Bye-bye.